Isipin mo na lang kung si XRP ay maging isang triple digit na crypto. Hindi lang $10 o $100, kundi posibleng umabot pa raw sa $1,000 ang presyo ni XRP. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Ayon po sa isang kilalang investor na si Armando Pantoja, ay handa po siyang maghintay ng mahigit 10 taon para lang makuha ang tinatawag niyang once in a lifetime gain mula kay XRP. Pero posible nga ba talaga ito? Ano po ang basihan ng matinding tiwalang ito sa kinabukasan ni XRP? At may saysay pa ba ang paghihintay ng ganito katagal para sa isang kripto na dumaan sa napakaraming pagsubok? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakainit na pahayag na ito. At aalamin po natin kung ano ang posibleng mangyari sa presyo ni XRP sa loob ng 10 taon or 10 years. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit may naniniwalang aabot sa XRP sa presyong $1,000. Si Ginoong Armando Pantoja ay isang kilalang crypto commentator at saka investor na malaki ang paniniwala sa kakayahan ni XRP. Sa isang kamakailang tweet ay sinabi po niya na kahit abutin pa ng higit isang dekada or 10 years ay handa po siyang maghintay kung kapalit naman nito ay 33,233% na return. Ayan ang tindi. Para po kay Ginong Pantoja ay hindi naman ito imposible. Kinukumpara niya ang posibleng paglalakbay ng XRP sa kwento ni Bitcoin. Tandaan natin na si Bitcoin ay dumaan din sa matagal na panahon ng mahabang halaga bago po siya tuluyang lumipad pataas. Umabot po ng halos 8 taon or 8 years bago tuluyang manatili sa presyo na mahigit $1,000. Ayon po sa kanya ay pwedeng daanan din na XRP ang ganitong landas. Hindi man ngayon pero eventually ay maabot din niya ito. Ngayon ay paano po magiging $1,000 ang presyo ni XRP? Para makarating po si XRP sa presyong $1,000 ay kailangan niyang tumaas ng halos 33,233% mula po sa kasalukuyang presyo nito na nasa paligid ng $3. Ibig sabihin, kung ngayon ka po bibili at nagkataong tama ang prediction, ang maliit na investment mo ay pwedeng maging sobrang laki pagkatapos ng 10 years. Pero teka lamang po mga ka-crypto, hindi ito madaling mangyari. Ayon po sa ilang researcher tulad po ni Anderson ay posible raw ito kung susundin natin ang logic ng market cap. Kung si Bitcoin ay kayang umabot ng $1 million, bakit hindi si XRP sa $1,000? Ayan. Pero tandaan natin na kung umabot man sa $1,000 ang presyo ni XRP ay tataas din ang kabuang market cap nito sa halos $59 trillion. At para po sa context ay mas mataas ito kaysa sa pinagsamang halaga ng ginto, Bitcoin at mga nangungunang tech companies sa buong mundo. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay ano naman ang epekto ng SEC lawsuit kay XRP. Isa po sa mga dahilan kung bakit marami ang natagalan sa pagtaya kay XRP ay dahil sa kanyang naging kaso laban sa SEC or Securities and Exchange Commission. Matagal na naipit si XRP sa usapan kung isa ba siyang security or hindi. Dahil dito ay hindi po siya masyadong nakasabay sa mga bull run ng ibang crypto. Pero ayon po kay Ginong Pantoja ay tapos na ang bahaging ito
ng kanyang kwento. Malinaw na raw ngayon na si XRP ay hindi itinuturing na security, kaya mas malaya na siyang gumalaw at makipagkompetensya. Ibig sabihin ay wala nang legal na humaharang sa kanya para lumipad ulit ang kanyang presyo. At para po sa mga long-term believers tulad po ni Ginoong Pantoja, ito ang simula ng panibagong yugto para kay XRP. Ngayon ay may mga tutol ba sa $1,000 na price target? Siyempre, hindi lahat ay sang-ayon sa projection na ito. May mga eksperto na nagsasabing delusional ang $1,000 na price target. Isa na po rito ay si Kentin Francois, host ng Coin Compass. Ayon sa kanya ay masyado raw malaki ang supply ni XRP at kung magiging $1,000 ito ay sobrang laki ng market cap. Halos mas mataas pa sa kalahati ng global stock market. Pero may ibang nagsasabi rin na kulang sa pananaw ang ganitong kritisismo. Sapagkat ayon po kay Ginoong Dom Kwok, founder ng ECA, ay masyado raw makitid ang pananaw ng mga ganitong argumento. Hindi raw dapat ikumpara ang kasalukuyang financial metrics sa kung anong magiging itsura ng tokenized financial world sa hinaharap. Ayan, bilang panghuling katanungan ay bakit may mga willing maghintay ng 10 years para kay XRP? Para po sa mga tulad ni Ginoong Armando Pantoja, ang tanong ay hindi kung kaya bang umabot sa XRP sa $1,000 sa susunod na bull run. Ang tanong ay kung gaano ka katagal willing maghintay para sa isang potensyal na life-changing investment. Sa mundo ng crypto ay madalas hinahanap natin ang mabilisang kita. Pero may mga investors na mas pinipili ang long-term strategy. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ni Bitcoin, Ethereum at iba pang crypto giants, halos lahat po sila ay dumanas ng mahabang panahon ng stagnation bago po sila naging multi-billionaire dollar assets. Para po kay Ginoong Pantoja, ay hindi mahalaga kung abutin man ng 10 years. Basta't ang dulo ng paglalakbay ay isang 33,000% na gain. Yan. Ayan, para po sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiast dito sa Pilipinas na patuloy na naghahanap ng oportunidad sa crypto market, ay magandang pag-isipan po natin ang ganitong klase ng pananaw. Hindi lahat ng kita ay makukuha sa loob ng isang buwan o isang taon. Minsan ay kailangan natin ng matinding pasensya, lakas ng loob at solid na paniniwala sa asset na pinili natin. Kung totoo man na undervalued pa rin sa XRP at kaya po niyang umabot sa $1,000 sa susunod na dekada, baka ngayon ang tamang panahon para magsimula ng ating position. Siyempre, ay hindi po ito garantisado. Kaya dapat ay may sapat pa rin po tayong research, risk management at saka mahabang pasensya. Hindi ibig sabihin na mag-invest ka ng malaki kaagad. Pero ang pagkakaroon po ng bahagi ng portfolio mo sa isang token tulad ng XRP ay maaring maging magandang hedge kung totoo nga ang ganitong projections. At bilang panghuli, para po sa akin ay hindi imposibleng mangyari na si XRP ay umabot sa triple digit. Pero kailangan po ng napakahabang panahon, malalim na adoption at malaking pagbabago sa global financial system. Ang $1,000 na presyo ay maaring mukhang napakataas ngayon, pero ganun din ang naramdaman ng mga tao kay Bitcoin noong $100 pa lamang ito. Ang mahalaga po ay malinaw sa atin kung long-term ba ang gusto nating approach o short-term trading lamang. Kung pinili po nating sumali sa matagalang biyahe kasama si XRP, tandaan lang natin na kailangan natin ng matibay na pananalig at saka disiplina. Marami pang mangyayari sa loob ng 10 taon or 10 years. Pwedeng bumagsak, pwedeng umangat.
Pero kung tama po ang timing natin at tama ang ating token, baka ito na ang susi sa ating financial freedom. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.